guys, pupunta tayo ng 698 at bibili tayo ng mga kailangan natin sa chicken pastil. Naubusan na kasi ako ng jar, so punta tayo ngayon doon. Tsaka titingin tayo ng ibang gamit para managdagan yung gamit natin sa paggawa ng chicken pastil. So yun na nga guys, nakasakay na tayo at papunta na tayo sa plaza at malapit lang kasi doon yung 698. So magkita-kita tayo doon sa 698 at ito nga pala yung plaza. Ito yung sentro ng Tuguegarao City. Marami mga bilihin dito sa lugar ng plaza at hindi kayo magsasawang maglakad-lakad dito sa sobrang daming tanawin at mga bilihin. At nakarating na nga tayo dito at binayaran ko na si Manong at naglakad na ako para mapuntahan na natin ang 698. So nung nag-start ako mag-business, kwento ko lang sa inyo kung paano ako bakit ko nga ba naisip mag-start neto. So isang araw gumawa kami ng isang hindi naman parang project lang siya. Naambagan kami and then gumawa kami ng isang pagkain na sikat and then yung naisip namin is chicken pastil. Then yung nagambagan kami, bumili kami ng halos 2 kilo na chicken pastil at tinry namin ito. Yung try namin noon hindi pa talaga namin nakukuha yung tamang timpla, so hindi talaga yun pasok. And then ako naman nagtry din ako, sinubukan kong i-business and then yon medyo naging okay siya. Meron namang mga bumibili at goods na yung lasa ng ating chicken pastil at ating ipagpapatuloy ang ating nasimulan. At eto na nga, malapit na tayo sa 698. And so ito lang yung dulo neto is 698 na. Papasok na tayo sa 698. So tinanong ko muna dito yung gwardiya kung pwede ba mag-video sa loob. And then sabi niya iiwan ko daw muna yung aking payong. And then yan, binigyan ako ni kuya ng card. And then yan, kumuha na ako ng aking basket. At ilalagay na natin ang ating mga jar dito. So kumuha nga pala ako ng 18 piraso na jar. And then kumuha rin man ako ng maliliit na 9 piraso. So yung bali lahat yun, madami-dami na rin yun magagawa natin doon sa chicken pastil. So yan, pumili muna ako, naghanap-hanap muna ako dyan ng iba, baka may mapaglagyan pa ako. Kaso medyo maliit na talaga yung iba. And then yung iba, masyado na rin malalaki. And then yan, pumunta na tayo sa counter. Yan, nagtingin-tingin tayo dyan. So yan, pila muna tayo. And then fast forward lang tayo para mas mabilis ang ating pag-punch ng ating biniling jar. So ayan na nga, ang daming tao sa 698. And then inakyat ko na ang aking basket para mabilang na ni ate kung magkano ang ating babayaran. So yung binayaran nga pala natin dyan guys is nagkakalaga ng 729 pesos. So ayan, bilang na ni ate para mas mapabilis ang pag-punch niya sa ating binili. Yung si kuya naman yung isa doon, inilalagay niya naman, binabalot niya muna ng jaryo bago niya nilalagay sa plastic yung una niya nilagyan. And then medyo marami kasi yung natin, jar natin, so kuha siya mamaya dyan ng carton. So yan, ang ganda niya ni ate dyan char. And then yan, naghintay muna tayo saglit kasi si kuya kumuha na siya ng karton kasi marami-rami talaga ang ating binili na jar para may stock na tayo sa susunod. So yan, hintayin lang natin. So napakasaya pala sa pakiramdam na mag-start ka sa murang edad kahit na mahirap. Napakasaya sa pakiramdam yung kumikita ka sa sarili mong sikap. Napakaganda na
Yung dati na napaka gastador mo, pero ngayon tinitipid mo na yung pera mo para mas mapalago mo yung negosyo mo. Invest lang ng invest sa mga gamit na kailangan para sa ating chicken pastil. At guys, huwag niyo rin kakalimutan subaybayan at suportahan ang aking mga video about small business. So guys, meron din akong bagong ilalabas siguro. Hindi ko pa alam kung kailan ko ilalabas itong bagong produkto. Itong bagong produkto is chips naman siya. So abangan nyo yun guys. At pinag-aaralan ko pa lang siya kung paano gawin yung chips na yun. Abangan nyo yan kung kailan ko ilalabas. At pupost ko rin yan sa aking Facebook page. Naghahanap lang ako ng mga bagay na gagamitin para siguro mas mapaganda yung quality ng bagong produkto natin. Learn lang tayo sa mga bagay-bagay na kailangan nating matutunan at makakagawa tayo ng mga bagong produkto. So, ayan guys, ina-scratch day pa na ni Kuya at malapit na rin tayong makauwi. At yung araw na yun, pagod na pagod talaga ako kasi halos maghapon ako naglalakad. Ang bigat pa ng jar, pero dapat huwag tayong mapagod dahil lahat ng pinaghihirapan natin ay may kapalit na success. So, kailangan lang natin magsipag araw-araw at ipakita natin na hindi tayo napapagod at maging masaya tayo sa ginagawa natin. So, yan, binigyan na sa akin ni Kuya ang karton na may lamang mga jars. So, yan, pinapirmahan ko na yung aking resibo. Yan. Kung napapansin nyo guys, hindi na ako pumunta doon sa kay Kuya na pinaiwan ko yung payong ko kasi nakalimutan ko yung payong ko. Hindi bumalik ako niyan mula Penge hanggang 698 Plaza. Bumalik pa ako niyan kasi late ko nang nalaman na nakasakay na ako nung nalaman ko na naiwan ko pala yung payong ko. Sayang naman kung hindi ko babalikan yung payong ko. So yan, nagmamadali na ako dyan. Fast forward ko na yan pag uwi. Yan, fast forward natin para mas mabilis. Then, hindi masyadong mahaba ang ating video. So, yan. Lakad lang tayo. Dito yung sakayan ng Consuelo Penge. Papuntang, Karig, ganyan. So, nagtanong ako dyan kay Kuya kung saan yung sakayan papuntang Consuelo. So, tinuro niya yung green na motor. So, yan. Sasakay na tayo. Feeling pogi muna tayo dyan. So, yan yung daanan natin pa uwi. So, huwag niyong kalimutang isuportahan at pakipollow, like, and comment, and share nyo rin ang aking mga video. And maraming salamat